Yan, hello sa inyo mga halapips. Nandito tayo ngayon sa Las Piñas City. Nandito tayo ngayon sa tapat ng SM South Mall. At para sa ride na to, parang naambon. Pero madaling araw ngayon. At ang biyahe natin ngayon ay papunta sa Baler, Aurora. Ang oras ngayon ay 4:15 ng umaga, medyo na late. Pero okay lang yan. Aabot pa rin naman to sa Baler ng maliwanag, syempre. At syempre, ang mahalaga dapat safe tayo pagkadating doon. Kaya naman mga halapips, kita-kita na lang tayo maya-maya pag medyo lumiwanag na, ha? Yan, kain lang saglit dito alas 7 na. Yan, kakatapos lang kumain dito sa McDo sa San Miguel. At ang oras ngayon ay 7:42. Yan naman, resume na tayo ng biyahe. Tara na. Yan, hello sa inyo mga halapips. Nandito tayo ngayon sa likod netong truck. Hindi, nandito tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan. At kanina medyo maambon-ambon kanina pero mahina lang naman, parang little showers, parang ganon, rain showers. Kaya medyo naging malamig kanina, lalo na banda sa Plaridel Bypass Road. Dahil medyo may ambon, tapos medyo mabilis-bilis yung, wala man lang turning lights, bigla-biglang liliko. Di man lang din nag-hazard. So yun, medyo malamig-lamig kanina banda sa bypass road kasi nga naambon. Hindi naman ako nag-jacket kasi hindi pa naman ganun na nakakabasa. Pero ito ngayon mukhang medyo umaaliwalas yung panahon. Medyo may sumisikat yung araw ng pakonti-konti. Minsan nawawala, minsan isikat ng mahina. Pero sana magtuloy-tuloy ito para enjoy ang ride. Hindi ako makalipat ng linya Ang taas nitong aspalto. Nakakatakot. Medyo nakakatakot sumampa dito sa medyo mataas na aspalto na yan. Kasi may nangyari na sa akin ganyan Hindi naman sa kalsada. Parang papunta lang yun sa rampa, papunta ng parking. Tapos ang nangyari nun sumampa ako. Tapos ayan, Nueva Ecija na tayo. Yan. Ano ba yung kinikwento ko? Yun nga yung parang sa parking paakyat. Sumampa ako ng medyo patagilid. Tapos ang nangyari nakasampa ako dun sa rampa na yun. Kaso yung motor naiwan. Hindi ko alam, pero siguro kasi medyo bago yung gulong ko nun. Bago lang talaga yun. Kasi nung nakaraan doon ito galing kasi ako nun sa Real. Patatapos ko lang mag-ride. Kaya ayun, nagkaroon ako ng galos. Ano ba naman yun? Pero okay lang. Ang bilis ko nga nun tumayo agad ako kasi habang nung pagkabagsak ko, napatingin ako sa motor. Tapos mula doon kita ko sa
background ng motor, yung mga tao na nakatingin sa akin. Yung mga nakamotor din. Ewan ko ba kung anong naiisip nila. Siguro pinagtatawanan nila ako nun. Kahit kung ako yun eh. Pag nakita ko yung sarili ko, pagtatawanan ko lang din yun. Pero tingin ko kasi, baka dahil bago yung gulong ko, kasi yung luma kong gulong, yung stock, okay lang yun, nakasampa ako sa ganun kahit na nakatagilid. Pero yun talaga, ewan ko eh. Biglang hindi tumagilid eh. Sumunod siya sa yung gano'n ng ng parang sampahan na yun. Medyo may taas kasi siya ng konti, parang mga ganito. Yun, mga gano'n lang naman siya kataas. Yan, nagtataka ako kung bakit hindi siya sumampa. Kaya ngayon medyo natotrauma ako ngayon sa medyo mataas-taas na asfalto. Kayang-kaya yun eh nung stock ko eh. Ngayon hindi ko masyadong sinusubukan. Kahit na ma-stuck ako ngayon sa likod ng mga tricycle or pila ng mga sasakyan, okay lang. Ayokong tumumba ulit. Parang ang gulo ng mga tricycle nila dito. Overtaken ng overtaken. Para silang mga yung mga jeep. Pag huminto yung isa overtake, tapos ayaw magpa-overtake kasi mauubusan ng pasahero. Ito pala yung Robinson. Hindi ko to napapansin. Nakailang daan na ako dito. So ito pala yun. Napapansin ko kasi yung mga signage niya. Bandang Bulacan pa lang, malayong parte ng Bulacan, bandang mga nasa MacArthur Highway pa lang, may makikita ka na mga signage ng Robinson Gapan. Parang nakalagay Robinson Gapan 40 kilometers. Parang ang weird naman kasi maglalagay sila ng signage na napakalayo, 40 kilometers. Or siguro kasi probinsya, ilan lang ang Robinson. Sa Maynila kasi di ba kadalasan 2 kilometers, 3 kilometers, ganun lang mga nakasulat, di ba? Yung mga Jollibee 3 kilometers ahead. SM, ganun din, mga 3 kilometers ahead. Pero itong sa Robinson, sa Gapan, parang ang weird kasi nga 40 kilometers. San Leonardo. Okay, may baisiha pa rin to. Nako, yung aso. Parang dito ko naranasan yung napaka-traffic na daan. Yung ang gulo-gulo, ang daming nagka-counterflow. Dito sa kabila may mahabang pila ng mga nagka-counterflow. Nung yun December, hindi ko alam kung bakit. Pero ito ngayon, maluwag, walang traffic, walang mga nagka-counterflow. Walang mga kamote. Nagdadalawang isip ako kung makakadaan ako sa Nueva Ecija, Aurora Highway ba yun o road? Basta yun, Nueva Ecija, Aurora Road. Yun, nagdadalawang isip ako kung makakadaan ako kasi hindi ko sigurado kung may mga landslide ngayon dun eh. Nag-check ako sa internet, kahit sa Facebook, kaso wala akong nakikita. Ayun, sana makadaan ako dun kasi maganda yung daan dun eh, puro zigzag, magandang pahinga. Dahil dito sa Nueva Ecija tsaka sa Bulacan, syempre ang mga kalsada puro diretso. Dahil nga plains kapatagan yung mga nasa Central Luzon, kaya halos mga kalsada dito ay mga diretso. Pero pagdating dun sa zigzag, syempre iba na yun. Parang siya, reward. Reward yung mga zigzag. Sana makadaan doon. Pero tatry ko dumaan sa police para malaman kung open ba doon. Ewan ko ba kung bakit. Basta pag nandito ako sa Nueva Ecija, medyo inaantok ako. Kasi yun nga, puro diretso yung mga kalsada. Talagang diretso lang talaga. Yung pwede ka yatang pumikit nang hindi ka mababangga. Kasi diretso lang naman siya talaga. Maliban na lang kung may tatawid or humintong sasakyan sa harap mo, babangga ka na talaga. Pero syempre, wag yung gagawin yung pumikit. Baka maaksidente pa kayo. Pero yun lang nga, diretso yung kalsada kasi. Kahit yung mga ibang nadaanan ko dito, tulad sa Lianera, napadaan ako doon, bukid. Maliit na kalsada lang siya, tapos ang haba-haba, diretso. Tapos nung napadaan pa ako doon, pauwi na ako. Kaya
alam mo yon, medyo pagod ka na tapos yun nga, nakaantok. Kasi isang mahabang diretso siya. Pero syempre wala namang masama doon sa mga diretsong kalsada. Ganun naman talaga ang kalsada. Minsan diretso, minsan kurbada, minsan putol. Kadalasan sira. Pero yun lang talaga naiisip ko palagi pag nadaan ako ng Nueva Ecija. Kapag dadaan na, kasi kapag ang ride ko sa Nueva Ecija, wala, hindi naman ako inaantok. Pag dadaan lang talaga ako ng Nueva Ecija. Okay. Ano to? Kanan daw. Bypass road. Ako, pinagbabawal na technique tong ganito. Ito kasing truck, ginawa yun. Ayan o siya. Nakita nyo naman sa video. Ako, susundan ko siya para sabihan ko siya na bawal yung ginawa niya. Yan, ang lawak ng mga taniman, no? Hanggang sa dulo ng makikita mo, taniman pa din. Yun yung maganda dito na nakikita ko sa Nueva Ecija. Kapag yung mga taniman nila may laman, yung mga kulay green pa, ayan o, tulad nito. Gustong gusto ko talaga matry na magtanim ng ganyan. Parang ma-experience lang naman. Kasi curious ako dun kung paano magtanim, tsaka paano sila anihin. Yun yung gusto kong matry. Kaso hindi ko alam kung saan hindi ko alam kung saan ko siya pwedeng itry. Try ko sa Bulacan pag may nahanap akong taniman doon. Bubunutin ko tapos itatanim ko din. Mag-aano lang, mag-i-squatter, bigla lang magtatanim, walang paalam. Pero try ko, sana makakita ako sa Bulacan, makatry. Proud to ngayon Hindi pa tapos yung bypass road nila dito. Siya nga pala mga halapips, matanong ko lang kung meron ba ditong gumagamit ng ano ba to? Kimco na motor. Kasi may nakita akong maganda doon sa Kimco. Yung ano ba pangalan nito? Yung KRV. Yun kasi yung nakita ko na parang nagustuhan ko. KRV. Parang 180cc yata siya, yun yung sabi. Nakita ko lang naman siya sa website tsaka brochure habang naghahanap ako ng magandang motor na pang-upgrade. Ilan na kasi yung mga pinagpipilian ko puro mga scooter. Isa na dun yung ADV, syempre. Tapos yun nga, yung KRV. At saka yung Dink. Yung Dink, yung Kimco Dink yung pala. Tapos yung Vespa, nasa listahan ko rin yan at nandun yan sa pinakababa kasi ang kinukonsider ko kasi yung syempre yung presyo, tapos sumunod yung availability ng mga parts. Saka syempre kinukonsider ko rin yung availability ng mga shop ba yun, tawag doon, or parang taliyara. Lalo na kapag nasa malayong lugar, parang kailangan ko siyang bitbitin sa Vespa talaga. Kaso paano ko bibitbitin kung sira nga? Unlike ng mga Honda o kaya na Yamaha, lalo Yamaha, kahit saan yan pwede. Pag Honda, kailangan Honda lang. Pero marami namang Honda. Yun lang, na-stuck na ako sa ganitong bilis. Hindi ko alam kung nasa bandang bayan tayo ng... Hindi ko rin alam kung anong bayan to. Pero hindi ko alam kung nasa sentro na tayo. Kabanatuan pala to? Tama ba? Hindi ko sure Nabasa ko lang sa nakasulat sa may sign ng iglesia. Hirap sumingit dito sa mga tricycle. Pwede na to. Yan, naka-overtake din. Kanina pa ako nandun. Ang hirap sumingit kasi may mga tricycle dito, tapos mayroon din sa linya ko. Ang hirap. Yan. Huminto lang tayo dito banda sa Kabanatuan para kumain. Hindi naman kumain talaga. Kumain lang ako ng Chips Ahoy. Kasi medyo nakakaramdam ako ng antok. Dahil nga sa kalsada, kasi nga dire-diretso. Tapos medyo bumagal-bagal dito banda sa lugar na to. Kaya yan,
Kumain lang ng pampagising. Medyo maputik nga lang yung banda sa Alphamart. Medyo na ano ko. Kasi bagong car wash ba tawag dun sa ano? Pagka motor ba car wash din ba yun? Pero yun, nagpaganon ako, nagpa-car wash bago tong ride na to. Tapos, ang mahal pala nung ganon, 200. Tapos yung sasakyan, 250. Pero okay lang, sulit naman. Feeling ko parang bago tong si Pacquiao. Pero syempre may mga gas siya. Pero yun, after nga siya linisin, mukha siyang bago kasi natanggal yung mga putik-putik niya sa mugs. Tapos sa ilalim ng upuan, di ko alam kung anong tawag doon. Tapos yung mga parts niya na yung mga black na naging kulay gray na, naging black na ulit. Saka yung gulong niya, syempre parang nilagyan nila ng tire black ba yun? Basta yung pampaitim ng motor ng gulong. Yun, nilagyan siya ng ganon. Andito na tayo sa Palayan City. Nung huli akong nagpunta dito dumaan dito sa Palayan City, nabasa ko na ito na pala yung capital ng Nueva Ecija. Ang alam ko kasi dati, yung Cabanatuan. Ngayon, iba na. Palayan City na. Hindi ko alam kung bakit, di ko na nabasa or nalimutan ko na kung bakit. Tsaka di ko alam kung ano yung qualification para maging capital ng isang probinsya. Hindi kaya yun dahil sa sa income. Pag mas mataas yung income. Pero pag tinignan mo yung Cabanatuan, ano na siya, parang highly urbanized na siya. Kasi marami ng mga businesses. Yan, parang medyo nag-iiba na dito kasi parang kumukurba na yung mga daanan, or at least sa parte na to kumukurba yung daanan. Ano to? Kubo? Ito pala yung dahilan ng pick up. Ano ba ta? Mausok. Dahilan ng pick up, dahilan ng build up pala. Pick up. Okay, lipat na tayo dito. Galing nun kubo. Parang ilan na yung mga nakikita ko mga ganitong ginagawang kalsada dito sa daanan na to. Nakakatuwa lang kasi yun nga ginagawa nila, hindi yung sinisira tapos iiwan na. Medyo ano siya ng konting inconvenience sa mga nadaan, pero yung long term naman na epekto niya maganda. Kasi maganda naman yung kalsada dito sa Nueva Ecija. Hindi tulad talaga sa yung isa sa yung probinsya na letter Q, yung umpisa. Yun talagang ang focus mo talaga sa lubak palagi. Dito makaka-sightseeing kasi yun nga, maganda yung kalsada. Pero yung pinakamagandang kalsada na nadaanan ko, nasa Sorsogon doon. Ang ganda ng mga kalsada nila doon. Maayos talaga. Parang wala nga ako matanda ang lubak doon. Meron lang akong nadaanan na na inaayos yung mga butas-butas pa. Makikita mo din nandun din yung mga traktora nila. Tsaka may mga tao. Ano to? Provincial capital ng Nueva Ecija. Oo nga. Provincial capital nga. Pero sa amin sa Cavite, parang hindi ko pa nakikita yung provincial capital doon. Hindi ko nga alam kung nasan Ang sarap ng hangin. Ang ganda ng view. Kapatagan, tapos yung mga bundok sa likod niya. Ang ganda. Ang ganda ng view. Tuwan-tuwa talaga ako sa mga ganun. Mga ganung view. Plains, tapos yun nga, yung maraming bundok sa likod. Hindi ko lang sure kung anong bundok yun, kung Sierra Madre or Caraballo. Dito nga yung papunta sa Laur, papunta ng Gabaldon. Ang ganda rin ng daan doon. Nakapunta na ako doon Tapos ang ganda ng ilog, ang sarap maligo. Ang lamig, tapos makikita mo sa pinagmumulan ng tubig. May mga kalabaw. Nakita ko yun may mga kalabaw.
Tapos pagdaan sa mga kalabaw, sa mga naliligo ng mga tao. Pero okay lang, nakaligo naman ako doon. Sa dulo ko na lang nalaman na may kalabaw bago sa amin. Nakalublob lang naman sila. Pero hindi ko alam kung anong ginagawa ng kalabaw doon maliban sa nagpapalamig. Hindi ko alam kung umiihi ba siya or may kasamang laman, hindi ko alam. Pero wala naman akong yung parang nakapa na ano nga, laman. Kala mo lugaw lang, no? Tsaka doon ko nga nakita yun, yung ano, yung CR na ano, 5 piso ihe, 10 may laman. Ito, banda dito sa kalsada na to, bago na lang to sa akin. Hindi pa ako nakakadaan dito. Kaya yan, may kasamang excitement kasi hindi ko alam kung ano yung makikita ko. Pero minsan sa pangalawang daan ko sa mga kalsada, may mga napapansin pa rin ako na parang na-miss ko nung unang daan ko. Parang pag nanonood ng movie, ako minsan ganun ako. Pag nanonood ako, pag nagustuhan ko talaga yung palabas, uulitin ko siya. Ang ganda. Ganda. Ang ganda ng view. Ang ganda ng ilog. Tapos maberde. Ang ganda, parang pang commercial. Nakakatuwa. Ngayon nalimutan ko na yung sinasabi ko. Ano ba yung sinasabi ko? Wala na, kalimutan nyo na lang. Hindi ko maalala. Ang ganda ng paligid. Iba yung tanim. Ewan ko, parang iba. Parang sibuyas. Parang mga ano sibuyas. Kasi yung mga dahon, iba. Hindi siya mukhang palay. Parang ngayon lang ako nakakita ng mga ano, ganyan, ng mga sibuyas na nasa taniman. Bongabon. Yan, welcome to Bongabon, sabi ni Jollibee. Nakapunta na ba ako dito? Nakadaan lang ako dito noon nung papunta ng Dingalan. Minsan kasi yung mga lugar napupuntahan ko lang, tapos minsan, ayan to, may checkpoint pala. Checkpoint ba to? Checkpoint nga. Kanina nakalusot, ngayon hindi na. Sige po, thank you. Okay, so ano lang tayo, medyo napakwento lang naman ng konti. At syempre nagtanong na rin ako tungkol sa daan, kung makakadaan tayo doon sa sigsag nung Nueva Ecija Aurora Road. Sabi hindi kuya, yung pulis, okay naman daw, marami naman daw nadaan na doon, safe naman daw, wala naman daw road closure, sabi. At ngayon, syempre, kailangan ko na magpagas, 1 bar na lang. Ba't parang ang lakas ngayon sa gas kasi yung unang bar ko, ang bilis na wala. Kasi hindi naman siya talaga puno. Ano po, ang tawag dito? Yung 9... Ha? Hindi po, yung 91 lang. Kana? 2 liter po namin. 75. Sige po. Mahal pala dito. Sige. Yan, naka 256, 75, 80 ang isa. Medyo mahal. Yan, kita dun sa malayo. Diretso, tapos paakyat, diretso din yung daanan. Nakaka-excite kasi parang papunta na tayo sa masayang part. Para sa akin masaya yun kasi zigzag yun. Gusto ko yung mga ganoong zigzag. Ganda ng tanawin, Yan, nai-excite na ako kasi yun nga, pasigsag na tayo. Yan, alas 10 na ng umaga. Nandito tayo sa Bongabon. Anong oras ba ako nag-umpisa?
Past 4 na yun eh. Tapos medyo bumagal-bagal na nung bantang nasa Nueva Ecija kasi nag Alphamart para kumain ng pampagising, tapos nagpagas, tapos nag Jollibee para yun nga mag CR. Medyo napabagal, pero okay lang, maaga pa naman, malayo pa yung paglubog ng araw. Sana nga hindi umulan eh, medyo makulimlim banda doon, pero ngayon may araw pa. Sana lang huwag umulan para maging mas safe at syempre mas masaya, mas enjoy yung ride, lalo na at pag nasa sigsag na. Ito pala yung nakita ko, poste pala yun. Akala ko kalsada siya na diretso na paakyat. Na pala, mali pala. Fake news pala yung nabanggit ko kanina. Poste lang pala yun, pero kitang kita siya sa malayo eh. Hindi ko alam kung bakit visible siya. Tsaka parang nag-iisa lang siya dyan. Akala ko talaga paakyat na diretso. Ayan o, kita na ba to sa camera? Hindi ko pa sure. Pero yan, poste lang pala yung nakita ko. Walang paakyat na diretso. Pero yan, nakaka-excite pa rin syempre kasi yun nga, pasigsag. Sana maganda yung mga tanawin. At sana meron tayong mahintuan para, alam mo yun, maka sightseeing man lang, kahit na saglit lang. O yun, doon ko ginagamit yung busina sa mga tricycle sa ganyan kapag nag-overtake, para lang alam nila. Tsaka malakas kasi yung busina ko, baka mamaya iba yung dating sa kanila. Yan, umpisa na ba to? Tong kurbada na to? Mukhang mag-uumpisa na yung kurbada kasi ayun, may bundok na sa harap. Malapit na tayo. May mga nakakasalubong ako na nakamotor, na nakakapote. Kaya hindi ko alam kung magiging maulan ba to. Yan, ito na. Sigsag na. Opisyal na to. Nakakatuwa na tong ganito. Ayun, nakasulat to. Sigsag or snake, kung ano man ang basa nyo dyan. Hirap. Ngayon, nagdereklamo sa sigsag. May mga buhangin eh. I love Bungabon. Mukhang kailangan ko tong gamitan ng magic. Try natin. 1, 2, 3. Yan, wala na siya. Ayun o, sa likod. Ang bilis. Pagka pitik ko pa lang eh, napunta siya sa likod ko bigla. Parang medyo mataas tayo kasi medyo malamig. Nako, ito tayo sa mga yung may mga rocknets. Sa ganyan yung may mga nahuhulog na bato eh. Kaya dapat alert tayo. Parang medyo sharp yung mga curves dito. Parang pamilyar. Kaya nakakamiss din. Eto, buhangin. Sa ganito ako nadadala eh. Ang ganda ng view. Kita mo yung mga bundok ko. Tapos yung mga hamog-hamog niya. Ang ganda. Kaso naambon. Huwag sanang tumuloy to. Ang ganda ng tanawin. Ang ganda. Nakakatuwa. Yun no, ang ganda talaga. Ano to? I love Labi. Hindi ko alam kung Aurora na to eh, or Nueva Ecija pa rin. Lilipat tayo ng kabilang bundok.
May ilog. Ay ano, may mga parang ubo-ubo, cottage. Para mag-swimming. Pero parang maliit pa lang yung ilog eh. Kaya pwede pa siyang liguan ngayon. Stop tayo saglit. Tignan natin. Yan. Ang ganda ng kulay ng tubig oh. Parang blue-green. Ang dami niyang ano, parang falls na maliliit. Ang sarap maligo, no? Pero syempre, nadaan lang naman tayo dito. Parang ang sarap maligo. Ang ganda. Tara. Ayun din, sa kabila. Kung makikita nyo, yung mga hamog dun sa mga, yung mga ano, bundok-bundok na nasa likod nila. Kitang-kita. Hindi ko alam kung magkakaputi na ako eh. Or hindi. Magkaputi na kaya ako. Mukhang maulan dun eh. Sige, magkakaputi na ako. Yan, magkakaputi lang ako dito para mamaya pag umulan, hindi na ako magsusuot pa. At least nandito pa ako sa may maraming tao. Yung parang may community. Yan, tuloy na ulit tayo. Nagsuot lang naman ako ng kapote para mamaya hindi na ako hihinto. Pang itaas lang sinuot ko. Kasi parang mahina lang naman eh. Parang ambon-ambon. Ang ayoko lang kasi yung hihinto ako sa kawalan. Hindi naman kawalan talaga. Parang ano siya, yung mga lugar na wala masyadong bahay, wala masyadong tao. Yun yung iniiwasan kong hintuan. Kaya lagi kong hinahanap yung merong mga bahay na tabi-tabi or at least maliit na community man lang. Yun yung lagi kong hinahanap para magsuot ng kapote. Hala, lakas ng hangin ha. Basta sana lang talaga wag tong tumuloy sa ulan. Hirap ng sigsag. Gusto mo yan ha, sigsag yan. Sigsag. Ang ganda oh. Nakakatawa talaga pag nakakita ng ganyan. Gusto kong huminto, kaso lang maambon, tsaka walang tao. Hindi ako nahinto pag walang mga ibang tao eh. Yun nga, mag-isa lang ako, wala akong kasama. Ako maganda rin yung view sa gilid eh. Hindi rin ako makahinto. Ngayon, di ko alam kung aurora na ba to. Kanina pa tayo sa sigsag eh. Or may arko ba sila? Ang ganda ng paligid eh. Kaso lang kasi yun nga, maulap tapos umaambon. Pero kung maaraw to, mas maganda to. Mas kita mo yung paligid, yung mga puno na green. Mas lutang yung mga green. Yun yung maganda. Kaso lang ito, inaalat tayo, makulimlim. Tsaka wala may mga lutak pa. Ano ba naman yun? Bigla. Buti na lang medyo naka-break pa tayo dun. Dami talagang mga ano dito, mga attraction or accommodation. Di ko sure kasi kung mga hotel sila or cabin, lodge. Hindi ko sure kasi yung iba nakikita ko resort. Tapos may nakikita ako na pangalan Batis naman. Parang siguro waterfalls. Yun siguro ang mga attraction dito sa kalsada na to. Ito, aurora. May arko pala sila. Aurora. Tignan natin kung gaano kalayo. Baler, 61 kilometers. Di Pakulao, 72. Katabi lang yan ng Baler. Dinalungan, yan di ko alam yan. Kasiguran yan, Aurora din yan, 176. Dilasag, Aurora din yan, 201. San Luis, di ko sure kung saan to. Baka Aurora din. Ito, hindi ko alam kung anong lugar to.
kung anong bayan na to ng Aurora. Di ko alam kung magsusuot ako ng pang-ibaba eh. Yan, magkaputi na muna tayo. Susuot ko na yung pang-ibaba para hindi ako mabasa. Parang walang tao dito. Huwag na nga, walang tao. Walang tao. May mga sasakyan pero walang tao. Ayoko huminto. Ayoko huminto pag ganun. Maria Aurora. Yan. We love Maria Aurora. Yan. Ayoko talaga huminto pag walang tao. Kasi syempre, iniisip ko naman yung kaligtasan ko. Kahit na, ano man sabihin nila, kahit sabihin nila duwag, ganun. Mag-isa ako wala akong magagawa. Talagang ano lang ako, more on, iiwasan ko lang. Tulad nun yung ginagawa ko, iwas lang ako sa kung ano mang merong hindi magandang mangyayari. Malayo-layo pa tayo mahigit 60 kilometers. Mukhang mahigit kalahati nun or siguro 80% nun zigzag na ganito pa. Ang layo. Nako, ano to? Landslide? Oo nga. Delegates to. May mga bato-bato Nako. Nakatakot kapag gaganon. Pero syempre, sanay naman ako sa gantong tanawin. Dahil nga sa Cordillera, ang dami talagang ganyan. Syempre, ingat ka. Baka dito na nga tayo. Lalo mong nadaan kaysa mabagsakan ako ng mga bato. Takas natin. Hindi ko lang alam kung anong elevation itong lugar na to. Nakakatawa yun. Minsan may mga ganun, may mga kurbada na nakakatuwa. Hindi ko alam kung bakit. Parang natutuwa ako, parang ang tawag dun, para siyang animation minsan. Para siyang hindi ko mapaliwanag para siyang animation, biglang gumagalaw, parang ganon. Hindi ko talaga. Hindi ko masabi, hindi ko mapaliwanag sa inyo. Sorry. Basta may mga ganong part na nakakatuwang curve. Sunod-sunod na kurbada parang ganito. Natuwa ako pag ganito. May ilog ulit. Hindi ko lang alam kung may mga resort. Hindi naman kasi lahat ng ilog pwedeng lagyan ng mga kubo-kubo sa gilid para gawing resort. Kasi yung iba, tawag dito, malalim o kaya malakas yung current para gawing resort. Kasi pag ganun, magkakalunuran lang yung mga tao sa ganun. Ang ganda. May resort din. Nandun banda sa mababaw na part ng ilog. Parang ito na yung unang community na nakita ko dito. Parang ang hamog dito. May CR kaya dito? Ang hamog. Parang walang tao. Walang tao? Tara na. Ang hamog. Medyo nakakatuwa to na medyo nakakatakot din. Kasi may mga bundok-bundok Parang naalala ko yung sa ano ba yun? Sa Maliko.
Hirap na hirap ako nun. Pero ito, mahina lang naman. Ambon lang naman siya eh. Tapos hamog. Yan oh. Ang ganda nung ano, tanawin. Nakakatawa yung pag. At least hindi siya ano, yung sobrang pag na wala kang makita. Eto, kita mo lang, may hamog lang. Minimal lang yung balakid niya sa paningin. More on ano siya, more on may enjoy mo lang yung pag. Medyo nahihirapan lang talaga ako dahil sa mga ambon. Nakakaano siya, nakasira ng ride. Kasi ang nangyayari, yung visor ko, yun nga, nagtutubig. Tapos magmumoist. Di ko tuloy makita ng maayos. Paraging may mga butil-butil. Try ko nga. To, maganda oh. Kulay green. Ngayon nakikita ko na ng maayos. Kulay green, ang ganda. Kasi itong visor, nagbubutil-butil ng tubig eh. Nilagyan ko na to nung yung Kobe, maliit. Ayun. Ganoon pa din siya. Ano tawag dito? Nagbubutil-butil pa rin siya. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Pinahiran ko. Wala namang epekto. Pero ito, ngayong nakataas yung visor ko, ayan, malinaw. Parang HD yung pinapanood ko. May ihi na naman ako. Ay, sorry. Hindi ko alam kung pwede ko bang banggitin yun. Baka mamaya bawal pala yun. Ayan, may hamog ulit oh. Ayan oh. Sarap sa mukha. Ang lamig. Kaso, yung salamin ko naman nagbubutil. Ano ba naman to? Hirap. Sinubukan ko na din kasi na mag-contact lens habang nagra-ride. Kaso lang, ang hirap. Maya't maya pikit ako ng pikit kasi madaling matuyo yung mata ko. Hindi ko alam kung depende ba yun sa tao. Depende sa rough road. Okay. Tarig. Ang ganda. Ang ganda ng view. Pero dito tayo. Baka sumimple lang pa tayo. Okay lang. Hirap. Okay na. Ito ulit ang hamog. Ay, hindi pala. Hindi pala siya hamog. Meron palang nagsisiga. Nabudol ako dun Kala mo hamog. Meron pala nagsisiga. Okay. At least na nakita nyo, siga pala yun. Pero yung mga kanina, syempre, mga yun, mga hamog yun. Totoong hamog. Parang na-weirdan ako. Walang mga tao. Kanina rin, yung sa arc ko ng Aurora, wala ring tao. Wala lang, parang ewan ko. Hindi ko alam kung meron bang yung parang tawag dito, catastrophe. Yung sa mga pelikula lang naman yun, mga napapanood ko. Parang may pandemic, ganon, or zombie. Try ko nga dito huminto. Okay lang dito? Try natin magkape kahit hindi ako nagkakape para lang makapagpahinga ng saglit kasi ang sakit na ng tuhod ko. Yan, tara na ulit. Yun lang, nagpahinga lang dun saglit, nagunat-unat kasi medyo nangangalay na yung tuhod ko kasi kanina pa. Hindi ako makahinto eh. Yun, sakto, may nahintuan ako. Tapos nagkape na lang din ako kahit hindi ako mahilig magkape. Parang yun yata yung una kong kape ngayon taon. Tapos yun, napakwento-kwento lang din kay kuya. Ang masama na nangyari, nakalose ko yung Google Map. Ayan. Nung inopen ko ulit, tapos binabalik ko yung marker na pupuntahan ko, wala na. Wala kasing internet. Wala na akong Google Map ngayon. At yun, tinignan ko na lang yung map. At ito, dire-diretso lang naman to. Ay, hindi pala dire-diretso. Dire-diretsohin lang tong kalsada na to hanggang sa dumating sa yung mga kalsadang diretso na ulit. Tapos pag nakarating ako ng sentro o sa poblasyon ng
San Luis, di yun. Doon na lang ulit ako mag-google map papunta ng Balera. Oops! Okay, nakatakot yung ganyan. Kapag may mga bato talaga sa kalsada, lalo pag yung nakita mo sa kalsada malaking bato tapos nabasag, yun, nakatakot pag yun nang nakikita ko kasi naiisip ko kung anong klaseng bato ang susunod na malalaglag. Gaano kalaki. Yan, ito may motor sa harap. Hindi na natin to kailangan gamitan ng magic. Try natin yung flicker. Yan, wala na. Nakapag-flicker na ako. Ubos na kasi yung mana ko para sa magic. Kaya flicker naman, cooldown lang ang kailangan. Parang puro pababa na tayo ah. Mukhang malapit na nga tayo sa Kapatagan. Siguro huling bundok na to. Tapos pababa na. Hindi na siguro tayo lilipat ng ibang bundok. Ang daming motorista. Ano meron? Roller skate. Ay, skateboard. Mag-i-skateboard sila dito sa ano? Dito sa kalsada na to. Puro pababa. Kala ko kasi kung anong meron. Kala ko merong pasyalan or tambayan. Ayun, mag-i-skate yata sila. So mukhang tapos na yung mga sigsag-sigsag. At nandito na tayo sa Kapatagan. Or hindi pa ba? May bundok pa eh. Barangay Diteki. Ganda. Ang ganda ng view. Valley. Kasi ito bundok, tas bundok. Tas patag sa baba. Yan, valley. Anong oras na? 12:30 na. So yan, hindi pa ako nagtatanghalian. Ang huling kinain ko sa yung kanina sa San Miguel, yung almusal ko na cheesy egg disal. Yun lang, cheesy egg disal tapos iced tea, yun lang. Yung pa lang, tsaka yung biskwit na pampagising ko, yung Chips Ahoy. Ito, pag may nadaanan akong kainan, syempre kailangan ko nang kumain. Pero syempre sa mga mura lang tayo kakain kasi kailangan natin na medyo magtipid kasi 4 na araw na rito at syempre nag-leave ako. Kaya ito, magagawa ko itong magbalir tapos yung mga ibang bayan din na malapit or probinsya, susubukan kong pasyalan. Lalo yung mga hindi ko napupuntahan, yung mga tipong nadadaanan ko lang. Ang ganda naman nito. Ano to? Ganda. Para kung sakali na kayo rin mapunta dito, masubukan nyo din. Or at least magkaroon kayo ng ideya. Diba? May silbi tong put-put na to talaga. Sa tao, sa tricycle, yun, sa mga aso. Sa pusa, na-try ko na walang epekto. Talagang hindi ka papansinin ng pusa. Siguro naman may mga kari-karinderya dito. Imposibleng wala. Ito chicken, burger, pizza, fried chicken. Puro American foods. Joke lang. American food ka dyan. Hanap pa tayo, baka meron makita. Ayun, ito. Ito rin, meron pa. Lutong ulam. Dito tayo, may silog-silog sila para makatikim naman ako ng tapsilog. Tapa na naman. Yan, tuloy ulit tayo sa ride mga halapips.
kumain lang ako ng tanghalian kasi anong oras na, hindi pa ako nakain. Siyempre ganun talaga, tipid-tipid kasi maliit lang ang budget para sa ride. Kasi wala pang sweldo eh. Anong petsa pa lang ngayon? Parang lumakas pa yung ulan ngayon. Dito? Ito si Google Map. Saan na naman ako pinapadaan? Parang looban pa yata ito. Ano ba to si Google Map? Pinadaan pa ako sa ganito bukid. Mas gusto ko kasi pagka main road eh. Pag ganito, nahihirapan ako. Ano ba naman to? 3 kilometro. Ayoko talaga kapag ganito yung daanan. Kasi wala, ang liit ng daanan. Ang ganda ah. May mga, hindi ko alam kung kalabaw ba yun or baka. Pero ang ganda. Pero mas maganda to kapag may araw talaga. Mas maganda yung kulay nila. Parang first time ko to na mag-ride sa ganitong klaseng lugar. Ito, taniman, palayan, or kung ano man tawag dito. First time ko lang sa ganito. Yung sa Bulacan kasi iba, merong patubig. Dito wala. Talagang puro fields ang makikita mo. Sayang lang hindi makita yung mga bundok dun eh. Muulan kasi. Pero ang ganda talaga, ang ganda. Bago siya para sa akin. Kahit na ang dami nang nadaanan doon sa Nueva Ecija, bago to sa akin. Okay, mukhang main road na to. Tama ba? Parang hindi pa din eh. Maliit pa rin yung kalsada. Hindi ko alam kung baler na to eh. Wala kasing address na makita. Tsaka hindi ko rin alam kung may arko yung baler. Kung meron man, malamang hindi ko madadaanan kasi nasa ano ko, ito yung ganito, minor road. Kadalasan yung mga ganun sa main road eh, kung meron man. Ayan, sayang, di ba? Imbis na makukuhanan ko siya ng picture or mabibideo, wala. Ano ba kasi itong Google Map na to? Baler na nga oh. Pamilihang bayan ng Baler. So baka main road nga to. Kasi nandito yung palengke. Sana pala dito ako kumain no. Kasi malamang may kainan yan kapag kapalengke. Hindi ko naman kasi alam na malapit-lapit na tayo sa Baler. Ang iniisip ko kasi, anong oras na? Ang iniisip ko kasi, anong oras na? Kaya, yun, kumain na ako banda doon. At ito na pala tayo sa tutuluyan ko. Medyo malayo-layo to sa dagat. Pero nakamotor naman ako, kaya ito, okay lang. Dito muna ako magpapalipas ng gabi. Pang 3 tao yung kwarto, kahit na mag-isa lang naman ako. At syempre, i-flex na natin ang view. Overlooking ng mga bangko sa tapat. Ayos, di ba? Mula Las Piñas ay mahigit 9 na oras ang biyahe papuntang Baler. Magkahalong mga tuwid na kalsada at mga sigsag ang kailangang daanan. Nakakapagod pero sulit. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ride. Dahil sa mga susunod na araw ay iikutin pa natin ang iba't ibang kalsada ng Aurora at mga karatig probinsya. Mga baybayin, mga kabundukan,
at mga lugar na ngayon ko palang mararating. Iba't ibang klase ng kalsada, iba't ibang kwento sa bawat bayan, mga destinasyon na hindi ko alam kung ano ang dadatnan ko. Maraming salamat sa pagnood mga halapips at sana ay nagustuhan nyo ang video na to. Pero kung nagustuhan nyo ang video na to ay pwede nyong pindutin ang like button dyan sa ibaba. At kung hindi pa kayo nakasubscribe ay iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe sa channel na ito. Muli, maraming salamat mga halapips at hanggang sa susunod na ride. Bye-bye!